lumayas ka. Dalawang salita lang. Madiin, malamig. Parang yelong humiwa sa mainit na hangin ng hapon. Hindi sumigaw si Gabriel Montesidio. Hindi niya kailangang itaas ang boses niya para magdulot ng takot. Nakaupo lang siya sa kanyang swivel chair, nakatalikod sa umiiyak na ginang, habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa malaking salamin ng kanyang opisina. Sa kanyang kamay, nilamukos niya ang isang piraso ng papel, ang resume ng ika-10 yaya na tinatanggal niya ngayong taon, at itinapon ito sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng papel na tumama sa metal na basurahan ay parang kulog sa loob ng napakatahimik na kwarto. Ngunit sa labas ng pinto, naroon ang tunay na dahilan ng kanyang galit. Ang yak. Ang walang katapusang yak ng batang si Leo. Ang bawat hikbi ng kanyang anak ay parang karayom na tumutusok sa sentido ni Gabriel, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa paalala. Ang iyak na yon ay tunog ng pangungulila na pilit niyang tinatakpan ng trabaho at katahimikan. Sir Gabriel, parang awa niyo na po. Panginginig na sabi ng yaya. Kailangan ko po ng trabaho. Tumigil naman na po si Leo kanina. Binabayaran kita para siguraduhing hindi ko maririnig ang lungkot sa bahay na ito. Putol ni Gabriel, hinarap niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang dagat na walang alon. Nabigo ka. Kunin mo ang cheque sa mesa. Makakaalis ka na. Wala nang nagawa ang babae kundi kunin ang cheque at lumabas ng mabilis, tila ba tumatakas sa isang multo. Napabuntong hininga si Gabriel at hinilot ang kanyang sentido. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina, pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi nawala. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. 3:00 na. May meeting pa siya sa mga investors mamayang gabi. Kailangan niya ng solusyon, hindi ng emosyon, solusyon. Bumukas ang pinto at sumilip ang kanyang sekretarya na si Mrs. Cruz. Sir? Mahinang tawag nito. Nandito na po yung huling aplikante. Galing pa po siya sa agency. Papasukin mo, sagot ni Gabriel nang hindi tumitingin. At sabihin mo sa kanya, mayroon lang siyang 5 minuto. Bumukas ang pinto ng mas maluwang. Pumasok ang isang malamig na hangin galing sa pasilyo, kasabay ng amoy ng ulan at amoy ng basang aso. Napakunot ang noo ni Gabriel at dahan-dahang inangat ang tingin. Nakatayo sa gitna ng kanyang napakalinis at napakakintab na opisina ang isang babaeng basang-basa. Tumutulo ang tubig mula sa laylayan ng kanyang kupas na palda papunta sa mamahaling Persian rug. Ang kanyang sapatos ay putik-putik. Yakap-yakap niya ang isang lumang bag na parang ito na lang ang natitirang kayamanan niya sa mundo. Si Tessa. Napatingin si Gabriel sa sahig, sa mga patak ng putik. Umakyat ang tingin niya sa nanginginig na mga kamay ng babae hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Gabriel na makita ang takot. Iyon ang laging reaksyon ng mga tao kapag kaharap siya. Pero sa likod ng magulo at basang buhok ng babaeng ito, nakita niya ang isang pares ng mata na pagod pero buo, walang takot. Desperasyon, oo, pero hindi takot. Sorry po, sir. Bungad agad ni Tessa. Sabay yuko. Mabilis niyang pinunasan ang tulo ng tubig sa sahig gamit ang kanyang panyo na basa rin naman. Sobrang lakas po kasi ng ulan. Tapos nasira yung payong ko sa kanto. Hindi ko po sinasadyaihan na madumihan ang carpet niyo. Tinitigan lang siya ni Gabriel. Isang gulo. Ang babaeng ito ay isang gulo. Anong pangalan mo? Tanong ni Gabriel. Binaliwala ang paliwanag nito. Tessa po. Tessa Magbanua. Mabilis na sagot nito, tumayo ng tuwid at pilit ng ngumiti. Isang ngiting pilit na tinatakpan ng panginginig ng kanyang labi dahil sa lamig ng aircon. Tessa, ulit ni Gabriel, tila tinitimbang ang pangalan sa kanyang dila. Kinuha niya ang folder na inabot ni Mrs. Cruz. Wala kang experience sa mayayamang pamilya.
Ang huling trabaho mo ay sa isang karinderya. At bago yon, nagtatanim ka sa probinsya. Ibinalibag ni Gabriel ang folder sa mesa. Bakit kita tatanggapin para alagaan ang mga anak ko? Hindi ito karinderya kung saan pwede kang magkamali ng timpla. Lumunok si Tessa. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Alam ni Gabriel na kailangan nito ng pera. Naamoy niya ang pangangailangan nito. Dahil kailangan ko po ng trabaho, sir. Sagot ni Tessa ng diretsyo. Nawala ang pilit ng ngiti, napalitan ng seryosong mukha. At marunong po akong mag-alaga. Hindi man po ako nakapag-aral sa mamahaling eskwelahan, pero alam ko po kung paano patahanin ang batang umiiyak dahil alam ko po kung paano makinig. Makinig. Napatawa ng mahina si Gabriel, isang tawang walang saya. Wala akong pakialam sa pakikinig, Tessa. Tumayo si Gabriel at lumakad palapit sa malaking bintana. Ang kailangan ko ay katahimikan. Ang bahay na ito ay may mga patakaran. Una, bawal ang maingay. Pangalawa, huwag mong pakikialaman ang mga bagay na hindi iyo. At pangatlo, lumingon siya kay Tessa. Ang mukha niya ay nababalot ng anino. Huwag na huwag mong iisipin na parte ka ng pamilyang ito. Nandito ka para magtrabaho. Ikaw ang magpapakain, magpapaligo, at magpapatulog sa kanila. Pero hindi ikaw ang nanay nila. Naiintindihan mo? Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Gabriel ang pagkuyom ng kamao ni Tessa sa gilid ng palda nito. Nasaktan ba niya ang pride nito? Siguro. Pero wala siyang panahon para maging mabait. Opo, sir. Sagot ni Tessa sa mahinang boses. Naiintindihan ko po. Good. Tatalikod na sana si Gabriel nang marinig na naman niya ang iyak. Si Leo, umiiyak na naman sa kabilang kwarto. Mas malakas ngayon, mas masakit sa tainga. Napapikit si Gabriel sa inis. Subukan natin ngayon. Patahanin mo ang batang yan. Kapag hindi siya tumigil sa loob ng 10 minuto, makakaalis ka na tulad nung nauna sa'yo. Hindi na naghintay ng utos si Tessa. Mabilis itong tumakbo palabas ng opisina. Iniiwan ang basa niyang bakas sa sahig. Naiwan si Gabriel na nakatayo. 10 minuto, sigurado siyang babalik din ang babaeng iyon na luhaan. Walang nakakapagpatahan kay Leo simula noong mawala ang asawa niya. Umupo ulit si Gabriel at sinubukang magbasa ng dokumento. Lumipas ang 1 minuto. Ang iyak ni Leo ay umaalingaw-ngaw pa rin. 2 minuto. 3 minuto. Napahawak si Gabriel sa kanyang ulo. Sumasakit na naman ito. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Mrs. Cruz at sabihing paalisin na ang aplikante. Ngunit biglang, tumigil ang iyak. Natigilan si Gabriel. Ang kamay niya ay nakatigil sa ere. Hindi pa napipindot ang numero. Katahimikan. Pero hindi yung nakakabinging katahimikan na nakasanayan niya. May iba. May narinig siyang himig. Mahina, malambing, parang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel ang telepono at lumakad palapit sa pinto ng opisina. Binuksan niya ito ng kaunti para masilip ang hallway na papunta sa kwarto ng mga bata. Doon, sa may bukas na pinto ng nursery, nakita niya si Tessa. Nakaupo ito sa sahig. Karga-karga si Leo na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa balikat nito. Hinahaplos ni Tessa ang likod ng bata habang humuhuni ng isang kanta. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel, nanigas ang buong katawan niya. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis na parang tambol. Ang kantang iyon ang kantang laging kinakanta ng asawa niya kay Leo noong sanggol pa ito. Walang ibang nakakaalam ng kantang iyon. Paano? Paano nalaman ng babaeng basahan ang himig na matagal nang nilibing kasama ng kanyang asawa? Habang nakatingin si Gabriel sa eksenang iyon, ang estrangherong babae na yakap ang kanyang anak sa gitna ng madilim na pasilyo. Naramdaman niya ang isang pamilyar at masakit na kirot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, ang bahay na walang boses ay nagkaroon ng tunog. At natatakot si Gabriel dahil ang tunog na yon ay nagpapainit sa yelong matagal na niyang binuo
Sa paligid ng puso niya, puti. Lahat ay kulay puti. Nakatayo si Tessa sa gitna ng kusina ng mansyon ng mga Montesillo. Para itong kusina sa mga magazine, marmolang counter, kumikinang ang mga appliances, at walang kahit isang pinggan na nakatiwangwang. Pero para kay Tessa, hindi ito mukhang tahanan. Mukha itong ospital, malamig. Walang amoy ng bawang o sibuyas na ginisa. Walang amoy ng buhay. Lumapit siya sa malaking refrigerator at binasa ulit ang nakadikit na papel doon. Weekly menu for Sofia and Leo. Lunes, steamed chicken at broccoli. Martes, boiled fish at carrots. Miyerkules, vegetable soup, no salt. Napabuntong hininga si Tessa. Pangatlong araw na niya ito at pangatlong araw na rin niyang nakikitang kinakain ng mga bata ang pagkain nila nang walang ganang ngumuya. Para silang mga robot na sinusubuan ng gasolina, hindi mga batang nangangailangan ng lakas. Sumilip siya sa sala. Nakaupo si Leo sa sahig. Nilalaro ang isang mamahaling robot ng tahimik. Si Sofia naman, ang 8 taong gulang na panganay, ay nakadungaw lang sa bintana. Pinapanood ang ulan. Parang may kumurot sa puso ni Tessa. Naalala niya ang mga kapatid niya sa probinsya. Kahit tuyo at kanin lang ang ulam, nag-aagawan pa sila at nagtatawanan. Dito, sagana sa pagkain pero gutom sa ligaya. Tiningnan ni Tessa ang orasan. 1:00 ng hapon. Nasa opisina si Sir Gabriel. Ang striktong mayordoma na si Manang Fe ay umalis para mamalengke. Ito na ang pagkakataon. Binuksan ni Tessa ang cupboard. Wala siyang nakitang asukal o chocolate chips sa mga estante na madaling abutin. Pero nung tumingkayad siya para buksan ang pinakamataas na cabinet, nakita niya ang isang lumang garapon ng cocoa powder at isang supot ng harina na mukhang matagal nang nakatago. Napangiti siya. Sofia. Leo. Tawag niya ng mahina. Lumingon ang 2 bata. Walang emosyon ang mga mukha nila. Gusto niyo bang gumawa tayo ng magic? Kumunot ang noo ni Sofia. Sabi ni Daddy, bawal ang magic. Hindi totoo yon. Ibang klaseng magic to. Kindat ni Tessa. Kinuha niya ang harina at ipinatong sa mesa. Ang tawag dito? Chocolate crinkles. Nakita niya ang bahagyang paglaki ng mata ni Leo. Dahan-dahan, lumapit ang bata sa kusina. Sumunod si Sofia, kahit nag-aalinlangan. Sa loob ng sumunod na oras, ang tahimik na kusina ay napuno ng kakaibang tunog. Tunog ng whisk na tumatama sa bowl. Tunog ng pagbubukas ng oven. At ang pinaka-espesyal sa lahat, ang mahinang hagik-gik ni Leo nang lagyan ni Tessa ng kaunting harina ang ilong nito. Mukha kang pusa. Tawa ni Tessa. Ako rin. Ako rin. Sigaw ni Leo na itinaas ang mukha para lagyan din siya. Kahit si Sofia, na laging seryoso, ay napangiti habang hinahalo ang malapot na chocolate mixture. Ang dating puting sahig ay mayroon ng mga puting bakas ng sapatos at harina. Ang hangin ay hindi na amoy ospital. Amoy tsokolate na ito, amoy asukal, amoy tahanan. Luto na po ba? Tanong ni Leo habang nakadikit ang mukha sa salamin ng oven. Sandali na lang, sagot ni Tessa habang inaayos ang kalat. Pero sa totoo lang, hindi niya masyadong inalala ang kalat. Mas mahalaga sa kanya ang kinang sa mga mata ng mga bata ngayon. Tumunog ang oven. Ting! Mabilis na kinuha ni Tessa ang tray. Ang init at tamis ng amoy ay kumalat sa buong bahay. Nilapag niya ito sa mesa. Kumuha agad si Leo ng isa, kahit mainit pa at sinubo ito. Ang sarap! Sigaw ng bata. May tsokolate pa sa gilid ng labi. Kukuha na sana si Sofia nang biglang bumukas ang main door ng malakas. Napatalon si Tessa. Nawala ang ngiti ni Sofia. Nabitawan ni Leo ang hawak niyang cookie. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ay papalapit ng papalapit sa kusina. Pumasok si Gabriel,
Nakasuot pa siya ng coat at tie, pero ang mukha niya ay madilim. Nakauwi siya ng maaga. Huminto siya sa pintuan ng kusina. Ang mga mata niya ay lumibot sa paligid, sa sahig na may harina, sa mga bowl na marumi, sa mukha ni Leo na may tsokolate, at kay Tessa na nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, hawak ang spatula na parang sandata. Nagsimula si Gabriel. Ang boses niya ay mababa, pero nanginginig sa galit. Anong ginawa mo sa kusina ko? Sir, kasi po. Nauutal na paliwanag ni Tessa. Humakbang siya paharap para takpan ang mga bata. Nagutom po sila, kaya naisip ko lang na, hindi mo ba binasa ang menu? Sigaw ni Gabriel. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinabi ko diba, walang asukal, walang kalat. Gusto mo bang magkasakit sila? Lumapit si Gabriel sa mesa. Nakita niya ang tray ng cookies. Ang amoy ng tsokolate ay parang sumasakal sa kanya. Ipinaalala nito sa kanya ang mga huling araw ng asawa niya. Noong nagbe-bake pa ito bago naging bedridden. Ang amoy na iyon ay amoy ng sakit. Sa tindi ng emosyon, hinampas ni Gabriel ang tray. Isang malakas na kalampag. Tumilapon ang mga cookies sa sahig. Ang iba ay nadurog. Ang iba ay gumulong sa paanan ni Leo. Napaatras si Tessa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leo na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Umalis kayo sa harapan ko, utos ni Gabriel, hinihingal. Linisin mo to, Tessa, at pagkatapos, mag-usap tayo sa opisina ko. Akmang lalapit si Tessa kay Leo para patahanin ito, pero pinigilan siya ng tingin ni Gabriel. Daddy! Isang tinig ang bumasag sa tensyon. Napalingon si Gabriel, si Sofia. Nakatayo ang bata sa harap ni Tessa. Nakadipa ang maliit na mga braso na parang pinoprotektahan ng yaya. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha, pero nakatingin ito ng diretso sa ama niya. Sofia, tumabi ka! Mariing sabi ni Gabriel. Huwag! Sagot ni Sofia. Ang boses niya ay nanginginig, pero malinaw. Ito ang unang beses na kinausap niya ang ama nang higit sa isang salita sa loob ng 1 taon. Huwag mong sigawan si Ate Tessa, patuloy ni Sofia. Tumutulo na ang luha. Siya lang ang nagpatawa kay Leo. Siya lang ang gumawa ng pagkain na may lasa. Huwag mo siyang paalisin. Daddy, please, huwag kang maging monster. Natigilan si Gabriel. Parang sinampal siya ng salitang iyon. Monster. Habang nakatingin siya sa sarili niyang anak na takot sa kanya at sa mga durog na cookies sa sahig na simbolo ng sinira niyang kasiyahan, naramdaman ni Gabriel ang unti-unting pagguho ng pader na tinayo niya. Pero sa halip na humingi ng tawad, tinalikuran niya sila. Dahil kung haharap pa siya ng 1 segundo, baka makita nilang siya ang unang iiyak. Monster! Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ni Gabriel. Monster! Halimaw! Iyon ang tawag sa kanya ng sarili niyang anak. Nakatayo si Gabriel sa veranda ng kanyang kwarto sa 2 palapag. Hawak niya ang 1 baso ng whiskey pero hindi niya ito iniinom. Nakatuon ang kanyang paningin sa ibaba, sa likod bahay na matagal nang pinabayaan. Dati, puro damo at patay na sangalang ang nandoon. Ang dead spot kung tawagin ng hardinero. Pero ngayong hapon may ibang kulay na sumulpot sa gitna ng kulay abong semento. Dilaw, pula, rosas. Nandoon si Tessa, nakaluhod sa lupa, suot ang kanyang kupas na t-shirt at maluwang na pantalon. Kasama niya si Leo at Sofia. Ang mga anak niya na bawal madumihan, ngayon ay puno ng putik ang mga kamay at tuhod. Dapat ay nagagalit si Gabriel. Dapat ay bumaba siya at sigawan ng yaya dahil sa pagsuway na naman sa utos. Bawal ang dumi. Bawal ang germs, pero hindi siya makagalaw. Nakita niyang tumatawa si Leo habang inaabot ang 1 maliit na paso kay Tessa. Nakita niyang maingat na tinatapik ni Sofia ang lupa sa paligid ng 1 bagong tanim na bulaklak. At si Tessa? Pinunasan ni Tessa ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Kahit ang layo,
Nakikita ni Gabriel ang nangiti nito. Hindi pilit, hindi trabaho lang, totoong nangiti. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Gabriel. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Inggit? Inggit ba siya dahil kaya ng ibang tao na pasayahin ang mga anak niya? Samantalang siya ay nagdudulot lang ng takot? Gabriel? Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang boses sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Gabriel para malaman kung sino iyon. Ang amoy pa lang ng mamahaling pabango, amoy ng rosas at ambisyon ay sapat na. Veronica, bati ni Gabriel nang hindi humaharap. Hindi ko alam na darating ka. Ang tunog ng takong ni Veronica ay papalapit ng papalapit. Huminto ito sa tabi niya. Si Veronica, ang kanyang COO, ang babaeng laging perpekto ang ayos mula sa buhok hanggang sa kuko. Nabalitaan ko ang nangyari sa kusina kahapon, malambing na sabi ni Veronica, pero may talimang bawat salita. Ipinatong niya ang kamay sa braso ni Gabriel. Nag-alala ako sa'yo at sa mga bata. Masyado ka ng stress sa kumpanya, tapos dadagdag pa ang pasaway na katulong sa bahay. Tiningnan ni Gabriel ang kamay ni Veronica sa braso niya. Magaan pero parang kadena. Ayos lang kami, matipid na sagot ni Gabriel. Talaga? Sumilip si Veronica sa baba, sa hardin kung saan nagtatawanan pa rin sila Tessa. Kumunot ang noo nito. Tingnan mo yan, ang dumi-dumi. Gabriel, hindi bagay ang ganyang klaseng babae dito. Masyadong cheap. Baka kung anong sakit pa ang makuha ng mga bata sa kanya. Gusto mo bang tawagan ko ang agency para palitan siya ngayon din? Tiningnan ulit ni Gabriel si Tessa. Nakita niyang inaayos nito ang buhok ni Sofia na nililipad ng hangin. May ingat. May pagmamahal. Huwag, biglang sabi ni Gabriel. Nagulat si Veronica. Ano? Hayaan mo muna siya. Bawi ni Gabriel. Ininom ang whiskey ng isahan. Kailangan ko ng mag-aalaga sa kanila habang tinatapos natin ang merger. Wala na akong panahon mag-interview ng bago. Hindi nakasagot agad si Veronica. Alam ni Gabriel na hindi ito sanay na tinatanggihan. Kung sa bagay, pilit ng ngiti ni Veronica, bagaman malamig ang mga mata nito. Ikaw ang masusunod, boss, pero babantayan ko siya para sa'yo. Bumaba sila sa sala para pag-usapan ng trabaho. Habang nakaupo sila sa sofa, dumaan si Tessa galing sa hardin. May dalang tray ng juice para sa mga bata. Ikaw, tawag ni Veronica. Ang boses nito ay parang boss na naguutos sa janitor. Huminto si Tessa. Baka sa mukha niya ang gulat nang makita ang magandang babae sa tabi ni Sir Gabriel. Pepo, ma'am. Ipagtimpla mo kami ng kape ni Sir Gabriel. Utos ni Veronica habang tinitingnan si Tessa mula ulo hanggang paa nang may pandidiri. At siguraduhin mong malinis ang kamay mo. Ang dumi ng kuko mo. Nakakadiri. Napayuko si Tessa at mabilis na itinago ang mga kamay sa likod niya. Sorry po. Galing po kasi sa hardin. Wala akong pakialam sa dahilan. Putol ni Veronica. Kape. Ngayon na. Tumingin si Tessa kay Gabriel. Tila humihingi ng tulong o kahit anong senyales. Pero nanatiling tahimik si Gabriel. Nakatingin lang siya sa kanyang laptop, nagpapanggap na abala. Tumalikod si Tessa at nagmadaling pumunta sa kusina. Nang bumalik siya dala ang kape, nanginginig ang kamay niya. Ramdam niya ang matatalim na tingin ni Veronica. Inabot niya ang tasa kay Gabriel. Sir, eto na po. Sa pag-abot ni Gabriel ng tasa, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga daliri. Natigilan si Gabriel. Ang kamay ni Tessa ay magaspang, may kalyo, mainit. Ibang-iba sa makinis at malamig na kamay ni Veronica. Pero sa segundong yon, parang may kuryenteng dumaloy mula sa daliri ni Tessa, papunta sa balat ni Gabriel. Isang init na hindi galing sa kape. Napatingin siya sa mga mata ni Tessa. Nakita niya ang pagod, ang hiya, at ang takot. Pero sa ilalim nun,
May ningning na hindi kayang patayin ng kahit sinong Veronica. Salamat, mahinang sabi ni Gabriel, halos pabulong. Mabilis na binawi ni Tessa ang kamay niya, namumula ang pisngi. Sige po, sir. Ma'am, umalis siya agad. Naiwan si Gabriel na nakatulala sa tasa ng kape. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, isang reaksyon na hindi niya maintindihan at ayaw niyang aminin. Kinagabihan, hindi makatulog si Gabriel. Lumabas siya ulit sa veranda para magpahangin. Tahimik na ang buong subdivision. Tulog na ang lahat o akala niya. Sa dilim ng hardin, may napansin siyang gumagalaw malapit sa back gate. Si Tessa. Naka-jacket ito at lumilingon-lingon sa paligid. Parang takot na may makakita. May kausap ito sa cellphone dahil sa katahimikan ng gabi, dinig ni Gabriel ang bawat salita kahit nasa itaas siya. Oo na, nandyan na ako. Bulong ni Tessa sa telepono, boses na puno ng takot. Huwag kang sisigaw. Binuksan ni Tessa ang gate ng dahan-dahan. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot ng hood, hindi makita ang mukha. Pero ang tindig nito ay mapanganib. Parang anino sa gabi. Nakita ni Gabriel na may inabot na sobre si Tessa sa lalaki. Pera? Sulat? Hinablot ng lalaki ang sobre at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Tessa. Napangiwi si Tessa sa sakit pero hindi siya sumigaw. Kulang to. Rinig ni Gabriel na sabi ng lalaki. Ang boses ay garalgal. Yan lang ang meron ako ngayon. Pabulong na sigaw ni Tessa. Pilit na kumakawala. Parang awa mo na. Layuan mo na kami. Wag na wag kang lalapit sa mansyon na to. Kapag nalaman nila kung sino ako. Kapag nalaman nila ang totoo. Binitawan ng lalaki si Tessa ng padabog. Siguraduhin mo lang, Tessa. Dahil kung hindi, alam mo ang mangyayari. Umalis ang lalaki at nawala sa dilim. Naiwan si Tessa na nakasandal sa gate, nanginginig, at humahagulgol ng walang tunog. Sa itaas, nakakuyom ang kamao ni Gabriel. Ang awa at atraksyon na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig. Ang hinala ay bumalik na parang lason. Sino ka ba talaga, Tessa Magbanua? At anong panganib ang dala mo sa pamilya ko? Hindi mapakali si Tessa. Kahit busy ang mga kamay niya sa pagtutupi ng mga bagong labang damit sa guest room, ang isip niya ay lumilipad sa nangyari kagabi sa likod ng gate. Ang banta ng kanyang kapatid. Ang takot na baka may nakakita sa kanila. Napatingin siya sa bintana. Ang langit ay kasing kulay ng uling. Kanina pa nagbabadya ang masama at malakas na bagyo at parang sasabog na ito anumang oras. Blag! Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Halos kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw. Brown out, nabalot ng dilim ang buong kwarto. Ang tanging liwanag lang ay galing sa matatalim na kidlat na gumuguhit sa langit. Mama! Mama Tessa! Narinig niya ang tili ni Leo mula sa kabilang kwarto. Ang tili na puno ng takot. Mabilis na kinapa ni Tessa ang kanyang cellphone para gamiting flashlight at tumakbo palabas. Hindi siya nag-isip. Ang alam lang niya, kailangan siya ng bata. Pagbukas niya ng pinto ng nursery, nakita niya ang isang eksenang dumurog sa puso niya. Nakasiksik si Leo sa sulok ng kama, nakatakip ang unan sa tenga at umiiyak ng malakas. Si Sofia naman ay nakayakap sa kapatid, pero nakapikit din ng mariin, takot na takot. At si Gabriel? Nakatayo si Gabriel sa gitna ng kwarto. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang flashlight ay nakatutok sa sahig. Nakatingin siya sa mga anak niya, pero hindi siya gumagalaw. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa gilid. Gusto niyang lumapit, pero parang may invisible na pader na pumipigil sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung paano maging ama sa gitna ng takot. Sir, tawag ni Tessa. Hinihingal. Napalingon si Gabriel. Sa liwanag ng flashlight, nakita ni Tessa ang desperasyon sa mga mata nito. Ang makapangyarihang CEO, walang magawa sa harap ng dilim at iyak. Hindi na humingi ng permiso si Tessa.
Lumapit siya sa kama at niyakap ang dalawang bata. Shh! Andito na si Ate Tessa. Wala yan. Si Mr. Kulog lang yan. Naglalaro ng bowling sa langit. Bulong niya, hinahaplos ang buhok ni Leo. Pero hindi tumitigil sa pag-iyak si Leo. Ayoko. Madilim. Monster. Napatingin si Tessa kay Gabriel. Kailangan niya ng tulong. Kailangan ng mga bata ang ama nila. Sir Gabriel, tawag niya ng mas malumanay. Tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung anong... Simula ni Gabriel, garalgal ang boses. Kumot. Utos ni Tessa, inaabot ang kamay niya kay Gabriel. Kunin niyo po yung mga kumot at unan sa cabinet. Gagawa tayo ng fort, ng kastilyo. Kastilyo, kumilos si Gabriel. Parang sundalong nabigyan ng misyon. Kinuha niya ang mga ekstrang kumot. Tinulungan siya ni Tessa na itali ang mga dulo nito sa mga poste ng kama at sa mga upuan. Sa loob ng ilang minuto, nakabuo sila ng isang maliit na tent sa gitna ng kwarto. Pasok na! Yaya ni Tessa sa mga bata. Gumapang silang apat sa loob ng makeshift fort. Masikip, mainit, pero ligtas. Nagsindi si Tessa ng isang maliit na kandila na maingat niyang inilagay sa garapon para safe. Ang loob ng fort ay nagkaroon ng kulay kahel na liwanag. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga kumot na nagsisilbing dingding. Nawala ang takot sa mukha ni Leo. Pinalitan ito ng pagkamangha. Nasa cave tayo, bulong ni Leo. Oo, ngumiti si Tessa. At dito sa cave, bawal pumasok ang mga monster. Dito, safe na safe tayo. Tumingin si Tessa kay Gabriel. Nakaupo ang amo niya sa sahig. Nakatuwid ang mahahabang binti dahil sa sikip. Nakasandal siya sa mga unan. Ang mamahaling damit ay gusot na. Pero sa unang pagkakataon, mukha siyang tao. Hindi boss, tao lang. Marunong po ba kayong gumawa ng shadow puppets, sir? Tanong ni Tessa para basagin ang katahimikan. Tumingin si Gabriel sa kanya. Hindi. Turuan ko kayo. Hinawakan ni Tessa ang kamay ni Gabriel. Nagulat si Tessa sa sarili niyang tapang. Ang balat ni Gabriel ay mainit. Ang mga daliri nito ay matitigas, pero sumunod sa bawat galaw niya. Inayos niya ang mga daliri nito para bumuo ng hugis aso sa dingding ng kumot. Ayan, aso. Turo ni Sofia nang ngumiti na rin. Arf! Arf! Ginaya ni Tessa ang boses ng aso. Dahilan para humagalpak ng tawa si Leo. Napangiti si Gabriel, isang totoong nangiti na umabot sa mga mata niya. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Tessa kung gaano kaguwapo ang amo niya kapag hindi nakakunot ang noo. Nawala ang pagiging strikto. Ang natira lang ay isang amang masaya na makitang tumatawa ang mga anak niya. Nagkatinginan sila. Sa loob ng masikip na espasyong yon, habang rumaraga sa ang bagyo sa labas, parang tumigil ang oras para kay Tessa. Naamoy niya ang pabango ni Gabriel, amoy ulan at cedarwood. Naramdaman niya ang init ng katawan nito sa tabi niya. Nakatulog na sina Leo at Sofia sa pagitan nila. Pagod na pagod sa kakatawa. Naiwan silang gising, tahimik. Ang tanging naririnig lang ay ang patak ng ulan sa bubong at ang mabibigat nilang paghinga. Salamat, bulong ni Gabriel. Hindi siya nakatingin kay Tessa, kundi sa natutulog na si Leo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Napalunok si Tessa. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, mas malakas pa sa kulog. Mabubuting bata po sila, sir. Kailangan lang nila ng kasama. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada lang ang layo. Sa madilim at mainit na tent na yon, ang mga mata ni Gabriel ay parang humihigop sa kanya. May nakita siyang lungkot doon, pero meron ding pagnanais. Tessa! Banggit ni Gabriel sa pangalan niya. Ang boses nito ay mababa. Husky. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kamay at hinawi ang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Tessa.
Ang haplos ng daliri nito sa pisngi niya ay nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Tessa. Hindi makagalaw si Tessa. Gusto niyang umiwas dahil alam niyang mali. Katulong siya. Amo ito. At may tinatago siyang lihim na pwedeng sumira sa lahat. Pero hindi siya umiwas. Inilapit ni Gabriel ang mukha niya. Papalapit. Nang papalapit. Napapikit si Tessa. Hinihintay ang pagdampi ng mga labi nito. Ang mundo ay lumiit hanggang sa silang dalawa na lang ang natira sa loob ng kastilyong gawa sa kumot. Biglang bumukas ang ilaw. Nakakasilaw. Masakit sa mata. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Napalayo agad si Tessa at Gabriel sa isa't isa na parang napaso. Sa pintuan, nakatayo si Veronica. Basang-basa ito. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang coat papunta sa sahig. Ang buhok niya ay magulo dahil sa hangin, pero ang tatag ng kanyang tayo ay hindi natitinag. At ang mga mata niya, ang mga mata ni Veronica ay nakapako sa kanilang dalawa, kay Gabriel na gusot ang damit at kay Tessa na namumula ang mukha sa loob ng tent. Isang matalim at nakakamatay na ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica. Sorry, sabi nito. Ang boses ay matamis pero puno ng lason. Nakaistorbo ba ako sa family bonding ninyo? Parang binuhusan ng yelo si Tessa. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang bagyo sa labas ay tapos na. Pero ang bagyo sa loob ng bahay na ito ay nagsisimula pa lang. Ang lamig ng aircon sa opisina ni Gabriel ay wala pa sa kalingkingan ng lamig na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa brown envelope na nakapagpatong sa kanyang mesa. Confidential ang nakatatak sa gilid nito. Sa tapat niya, nakaupo si Veronica. Kalmado. Walang bahid ng emosyon ng mukha. Parang isang estatwa na gawa sa yelo at ginto. Standard procedure lang ito, Gabriel. Sabi ni Veronica habang humihigop ng kape. Alam mo naman ako, protective ako sa kumpanya. At lalo na sa pamilya mo. Lalo na ngayong napapalapit na ang babaeng iyon sa mga bata. Napalunok si Gabriel. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya habang inaabot ang envelope. Ang imahe ni Tessa, ang tawa nito sa loob ng kastilyo, ang init ng katawan nito sa tabi niya, ang amoy ng buhok nito ay sariwa pa sa isip niya. Gusto niyang maniwala na totoo ang lahat ng yon. Gusto niyang maniwala na sa wakas nakahanap siya ng taong totoo. Pero si Gabriel ay isang negosyante at sa negosyo, ang tiwala ay isang kahinaan. Binuksan niya ang envelope. Bumalanda sa kanya ang mga dokumento. NBI clearance na mukhang peke. Isang background check report na puno ng pulang marka. Tessa Magbanua, basa ni Veronica. Tila ninanamnam ang bawat pantig. Ang recommendation letter na binigay niya sa agency? Galing sa isang pamilyang Santos sa Alabang. Pero pinacheck ko sa private investigator ko. Walang pamilyang Santos sa address na yon. Isang bakanting lote lang yon, Gabriel. Parang sinuntok si Gabriel sa sikmura. Nagsinungaling siya? Baka nagkamali lang. Depensa ni Gabriel. Pero mahina ang boses niya. Alam niyang pilit lang ito. May isa pa. Dagdag ni Veronica. At dito na nagbago ang tono niya. Naging seryoso. Mapanganib. May mga utang siya sa probinsya. Malalaking utang. At hindi sa bangko, Gabriel. Sa mga loan shark. Sa mga sindikato. Inilapag ni Veronica ang isang litrato sa ibabaw ng mga papel. Malabo ito. Kuha ng CCTV sa isang pawn shop. Pero malinaw na si Tessa yon. Isinasanla ang isang kwintas. Ang tanong ko sa iyo, Gabriel. Tumayo si Veronica at lumapit sa kanya. Bumulong sa tenga niya. Kung kaya niyang magsinungaling sa pangalan niya at sa nakaraan niya, ano pa ang kaya niyang gawin? Hihintayin mo pa bang may mawala sa bahay mo? O may mangyaring masama kay Sofia at Leo? Hindi nakasagot si Gabriel. Ang alaala ng lalaki sa gate noong isang gabi
ay bumalik sa kanya. Ang kahina-hinalang abutan ng sobre. Ang takot sa mukha ni Tessa. Lahat ng piraso ay nagtutugma. At ang nabubuong larawan ay hindi isang anghel na tagapag-alaga, kundi isang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Ang init na naramdaman niya para kay Tessa ay biglang naging abo. Pag-uwi ni Gabriel sa mansyon, iba na ang hangin. Sinalubong siya ni Tessa sa pinto. Nakasuot ito ng apron, may harina sa pisngi, at may malaking namandakang ngiti sa labi. "Good evening po, sir!" Bati nito ng masigla. "Nagluto po ako ng paborito ni Sofia. Sinigang na." Nilagpasan lang siya ni Gabriel. Hindi niya tiningnan ang nangiti nito. Ang nakikita na lang niya ngayon ay isang maskara. "Sir?" Tawag ni Tessa. Naramdaman ng bigla ang lamig. "Okay lang po ba kayo? May sakit po ba kayo?" Akmang hahawakan siya ni Tessa sa noo para tingnan ang temperatura niya, pero mabilis na iniwas ni Gabriel ang ulo niya. "Huwag mo akong hawakan." Madiin na utos ni Gabriel. Natigilan si Tessa. Nakita ni Gabriel ang gulat at sakit sa mga mata nito. Magaling. Magaling siyang umarte. "Nasa kwarto ba ang mga bata?" Tanong ni Gabriel nang hindi lumilingon. "Oo po. Naliligo po." Nauutal na sagot ni Tessa. "Sir, may problema po ipaghanda mo ako ng damit. Alis ako mamaya." Putol ni Gabriel at umakyat na sa hagdan. Pagpasok niya sa kwarto, sumandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Ang puso niya ay parang pinipiga. Bakit masakit? Bakit pakiramdam niya ay niloko siya ng sarili niyang damdamin? Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makasigurado bago niya ito palayasin. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa nursery. Rinig niya ang boses ni Tessa sa banyo. Kausap ang mga bata habang pinapaliguan ang mga ito. Ang tawanan nila ay parang insulto sa kanya ngayon. Sa sala ng nursery, nakita niya ang bag ni Tessa. Nakapatong ito sa isang upuan, bukas ang zipper. Napatingin si Gabriel sa paligid. Walang tao. Ang konsensya niya ay sumigaw. "Huwag mong gawin yan. Invasion of privacy yan." Pero ang galit niya ay mas malakas. Protektahan mo ang pamilya mo. Mabilis na lumapit si Gabriel sa bag. Ang mga kamay niya, na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata, ay nanginginig. Habang hinahalungkat ang gamit ng isang katulong, nakita niya ang isang lumang pitaka. Balat na, nagbabakbak na. Binuksan niya ito. Walang masyadong laman. Ilang barya. Isang resibo ng padala ng pera sa probinsya. Halos lahat ng sweldo nito ay ipinadala niya. At sa pinakadulong partisyon ng pitaka, may nakasingit na litrato. Dahan-dahang binunot ni Gabriel ang picture. Luma na ito. Sa litrato, nakayakap si Tessa sa isang lalaki. Hindi ito ordinaryong lalaki. Ang lalaki ay puno ng tattoo sa leeg at braso. May peklat ito sa kilay at ang tingin sa kamera ay matalim. Parang hamon. Parang kriminal. Pero ang mas nagpasikip ng dibdib ni Gabriel ay hindi ang itsura ng lalaki, kundi ang nakasulat sa likod ng litrato. Sulat kamay ni Tessa. "Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit ano." Nabitawan ni Gabriel ang litrato sa loob ng bag. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang lalaking yon. Iyon ang lalaking kausap ni Tessa sa gate. Ang lalaking binigyan niya ng pera. Kaya ba siya nandito? Kaya ba siya nagpapanggap na mabait sa mga anak niya? Para magnakaw? Para sustentuhan ang lalaking ito? Ang husband niya? O boyfriend na miyembro ng sindikato? Ang lahat ng kabutihan ni Tessa, ang cookies, ang pagtatanim, ang blanket fort, lahat iyon ay kasinungalingan. Isang palabas para makuha ang loob nila. Narinig ni Gabriel ang pagbukas ng pinto ng banyo. "Sir?" Gulat na tawag ni Tessa habang hawak ang tuwalya. Nakita niyang nakatayo si Gabriel sa tabi ng bag niya. Lumingon si Gabriel. Sa pagkakataong ito, wala nang pagdududa sa mga mata niya. Puot na lang ang natitira.
Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon, parang may nakadagan na semento sa dibdib ng bawat tao sa loob. Ngayon ang ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Gabriel. Abala si Tessa sa kusina, naghuhugas ng mga baso, pero ang isip niya ay nasa amo niya. Simula kagabi, hindi siya kinikibo ni Gabriel. Bumalik ang dating Sir Gabriel na nakilala niya noong una. Malamig, malayo, at nakakatakot. Nawala na ang lalaking gumawa ng shadow puppets sa loob ng kumot. Bilisan mo dyan, mataray na utos ni Veronica na biglang pumasok sa kusina. Nakasuot ito ng itim na dress, mukhang nagdadalamhati, pero ang kilay ay perpektong-perpekto ang arko. Opo, ma'am, sagot ni Tessa. Pinunasan ang mga kamay sa kanyang apron. Lumapit si Veronica sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Tessa ang matapang nitong pabango. Alam mo, Tessa, bulong ni Veronica, may mapanganib ng ngiti. Hindi ka bagay dito. Ang araw na ito ay para sa pamilya. At ikaw, isa ka lang basura na napadpad sa maling bakuran. Bumangga ang balikat ni Veronica kay Tessa nang malakas habang palabas ito. Muntik nang mabitawan ni Tessa ang hawak niyang baso. Napakapit si Tessa sa gilid niyang lababo. Kailangan ko ang trabahong ito, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Para sa mga kapatid ko, titiisin ko. Maya-maya, narinig niya ang sigaw. Nasaan? Sinong kumuha? Boses ni Gabriel, galit, taranta. Mabilis na tumakbo si Tessa papunta sa sala. Naabutan niyang nagkakagulo. Si Gabriel ay halos baliktarin na ang maliit na altar sa gilid ng sala. Ang litrato ng asawa niya ay nakatagilid. Ang maliit na kahon na laging nakapatong sa harap nito ay bukas at walang laman. Sir, ano pong nangyari? Tanong ni Tessa, kinakabahan. Humarap si Gabriel. Ang mukha niya ay pula sa galit. Ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Ang sing-sing! Sigaw ni Gabriel. Ang wedding ring ng asawa ko. Nandito lang yun kaninang umaga. Sinong gumalaw? Niyakap ni Tessa sina Sofia at Leo na umiiyak na sa takot sa isang sulok. Wala pong gumagalaw doon, sir. Ako lang po ang naglinis kanina. Pero hindi ko po pinakialaman ang... Ikaw lang ang naglinis? Singit ni Veronica. So ikaw ang huling lumapit sa altar? Nanlaki ang mata ni Tessa. Ma'am, nagpunas lang po ako ng alikabok. Hindi ko po kukunin yun. Talaga? Lumapit si Veronica kay Gabriel at hinawakan ito sa braso. Gabriel, honey, calm down. Baka naman na itago lang niya. O baka kailangan niya ng pera. Di ba sabi ko sa'yo, baon siya sa utang? Tumingin si Gabriel kay Tessa. Ang tingin na yon, wala na ang init. Wala na ang awa. Ang nakikita ni Tessa sa mga mata ni Gabriel ay purong pagkamuhi. Naalala ni Gabriel ang litrato, ang lalaki sa gate, ang gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ilabas mo, utos ni Gabriel. Mahina, pero parang kulog. Sir, wala po talaga. Kapag pinain mo ako, ipapapulis kita ngayon din. Sigaw ni Gabriel na nagpayanig sa buong bahay. Ilabas mo ang laman ng bulsa mo. Ngayon na. Nanginginig ang mga kamay ni Tessa. Wala siyang tinatago. Wala siyang kasalanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga kamay niya mula sa malaking bulsa ng kanyang apron. May naramdaman siyang matigas at malamig na bagay sa dulo ng bulsa. Isang bagay na wala doon kanina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi maaari. Nang hugutin niya ang kamay niya, kasabay nitong nahulog ang isang bagay. Ting! 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 Tumalbog ang isang gintong singsing sa marmol na sahig. Umikot ito ng ilang beses bago huminto mismo sa paanan ni Gabriel. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatingin lang si Tessa sa singsing, hindi makapaniwala. Parang bangungot. Paano napunta yun doon? Daddy, hindi! Sigaw ni Sofia, akmang tatakbo palapit kay Tessa.
Pero hinawakan siya ng mahigpit ni Veronica. Pinulot ni Gabriel ang singsing. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ang buhay niya? Tapos, dahan-dahan siyang tumingin kay Tessa. Ang sakit sa mga mata ni Gabriel ay mas masahol pa sa galit. Para bang sinaksak siya ni Tessa sa puso. Binigyan kita ng trabaho, bulong ni Gabriel. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. Tapos ito ang isusukli mo? Sir, maniwala po kayo. Lumuhod si Tessa. Tumutulo na ang luha. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Wala po akong ninakaw. May naglagay po niyan tumigil ka na sa kasisinungalingan. Putol ni Gabriel. Nakita ko ang litrato, Tessa. Alam ko ang tungkol sa lalaki mo. Alam ko na kailangan mo ng pera para sa kanya. Pero ang nakawin, ang alaala ng asawa ko, demonyo ka. Sir, hagulgol ni Tessa. Lumayas ka, sabi ni Gabriel. Tumalikod siya. Bago pa magbago ang isip ko at ipakulong kita, lumayas ka at huwag ka nang magpapakita sa akin. Mama Tessa, huwag kang aalis. Iyak ni Leo. Nagpupumiglas sa yaya. Manang Fe, ilayo niyo ang mga bata. Utos ni Gabriel. Hinila ng ibang katulong ang mga bata paakyat. Rinig na rinig ni Tessa ang sigaw ng mga ito. Mama Tessa! Mama Tessa! Para siyang pinapatay. Tumayo si Tessa ng dahan-dahan. Tumingin siya kay Veronica. Nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi nito. Tagumpay. Wala nang saysay magpaliwanag. Hukom na siya at nahatulan na. Kinuha ni Tessa ang kanyang bag. Wala na siyang ibang gamit. Lumabas siya sa main door. Bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay sa pagguho ng mundo niya. Basang-basa siya agad sa unang hakbang pa lang. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa bintana ng kwarto ng mga bata. Nakita niya ang maliliit na kamay na nakadikit sa salamin. Napahagulgol si Tessa habang naglalakad palayo. Palayo sa init. Palayo sa tawa. Palayo sa lalaking akala niya ay nagsisimula ng maniwala sa kanya. Ngayon, isa na lang ulit siyang estranghero sa ulan. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 3 araw na ring bumalik ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Montesillo. Pero iba na ang katahimikang ito. Dati, ito ay katahimikan ng disiplina at kaayusan. Ngayon, ito ay katahimikan ng isang libingan. Nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina. Hawak ang isang baso ng alak. 12:00 na ng gabi. Nakapatay ang mga ilaw. Tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa bintana ang tumatanglaw sa kanya. Sa mesa, nakapatong ang wedding ring ng asawa niya. Nakuha na niya ito pabalik. Nasa kanya na ulit ang alaala. Pero bakit pakiramdam niya ay mas nawalan siya? Bawat sulok ng bahay ay may multo ni Tessa. Sa kusina, naaamoy pa rin niya ang chocolate cookies. Sa sala, nakikita niya ang anino ng blanket fort na binuo nila. Sa hardin, ang mga bulaklak na tinanim nito ay nagsisimula ng mamukadkad, isang masakit na paalala ng buhay na dinala niya sa lugar na ito. Gabriel? Bumukas ang pinto at pumasok si Veronica. Nakasuot ito ng silk na pantulog. Hawak ang sarili nitong baso ng alak. Kampante. Parang siya na ang may-ari ng bahay. Uminom ka na naman, puna ni Veronica. Lumapit para haplusin ang balikat ni Gabriel. Kailangan mong magpahinga. Tama na yan. Nakaraan na yon. Mas mabuti na ang buhay natin ngayon na wala na ang magnanakaw na yon. Inalis ni Gabriel ang kamay ni Veronica. Kumusta ang mga bata? Bumuntong hininga si Veronica at umikot para maupo sa gilid ng mesa. Ayun, nag-iinarte pa rin. Ayaw kumain. Ayaw lumabas ng kwarto. Typical tantrums. Gutumin mo ng ilang araw, kakain din niyang mga yan. Kumuyom ang kamao ni Gabriel. Anak ko ang pinag-uusapan mo, Veronica. Hindi empleyado. I'm just saying. Kibit balikat ni Veronica. Masyado kasi silang na-spoil ng babaeng yon. Kailangan lang nila ng disiplina ulit. Disiplina.
Iyon ang laging sagot ni Gabriel. Pero ngayon, parang lason na ang lasa ng salitang yon sa bibig niya. Biglang bumukas ng padabog ang pinto. Si Manang Fe, hinihingal, namumutla. Sir! Sir Gabriel! Sigaw ng matandang mayordoma. Napahinto si Gabriel. Bakit Anong nangyari? Si Leo po. Inaapoy ng lagnat. Nanginginig po siya at nagsasalita ng mag-isa. Hindi na nag-isip si Gabriel. Binitawan niya ang baso ng alak. Nabasag ito sa sahig pero wala siyang pakialam at tumakbo palabas ng opisina. Pagdating niya sa kwarto ni Leo, sinalubong siya ng init. Nakahiga ang bata sa kama, basang-basa ng pawis. Ang mukha nito ay sobrang pula at ang mga mata ay nakadilat pero walang tinatamaan ng tingin. Delirious. Si Sofia ay nasa gilid, umiiyak habang hawak ang kamay ng kapatid. Daddy, tulungan mo siya. Daddy! Lumapit si Gabriel at hinawakan ang noo ni Leo. Nakakapaso. Leo anak, nandito si Daddy. Bulong ni Gabriel. Ang puso niya ay parang pinupukpok sa kaba. Dadalahin kita sa ospital. Akmang bubuhatin niya ang bata nang biglang humigpit ang hawak ni Leo sa braso niya. Mama, ungol ni Leo. Ang boses ay garalgal at mahina. Mama Tessa. Napapikit si Gabriel sa sakit. Kahit sa lagnat, si Tessa pa rin ang hinahanap nito. Shh! Wala siya dito anak, sabi ni Veronica na sumunod pala sa kwarto. Lumapit ito para hawakan si Leo. Tita Veronica is here. Nang marinig ni Leo ang boses ni Veronica, bigla itong nagpanik. Nagpupumiglas ito kahit nanghihina. No! No! Sigaw ni Leo, umiiyak. Bad! Bad, tita. Leo, stop it! Saway ni Veronica. Pilit na hinahawakan ng bata. Ayoko sa kanya! Sigaw ni Leo. Nakatingin kay Gabriel na parang humihingi ng saklolo. Daddy, siya yung naglagay. Nakita ko. Natigilan si Gabriel. Anong sinabi mo? Napahinto rin si Veronica. Nanlaki ang mga mata nito saglit bago napalitan ng pilit na tawa. Nananaginip lang siya, Gabriel. Ang taas ng lagnat niya. Tumahimik ka! Sigaw ni Gabriel kay Veronica. Binalik niya ang tingin sa anak. Leo, anong nakita mo? Sabihin mo kay Daddy. Umiiyak si Leo. Hinahabol ang hininga. Yung sing-sing, nilagay ni Bad Tita sa bulsa ni Mama Tessa. Nung party, nakita ko siya sa salamin. Daddy, ibalik mo na si Mama Tessa. Please, hindi siya bad. Bumagsak si Leo sa unan. Pagod na pagod. Pero patuloy pa rin sa paghikbi. Nanigas si Gabriel ang salamin. Tumingin siya sa malaking salamin sa hallway, nakatapat ng pinto ng nursery. Kung nakadungaw si Leo nung gabing iyon, kitang-kita niya ang nangyari sa hallway. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Humarap siya kay Veronica. Ang babaeng laging kalmado at perpekto ay ngayon ay namumutla na. Umatras si Veronica. Gabriel, maniniwala ka ba sa batang may sakit? He's delusional. Ako ang kasama mo sa kumpanya ng 10 taon. Siya, 1 buwan mo palang kilala. Hindi sumagot si Gabriel. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Nilagpasan niya si Veronica at lumabas ng kwarto. Gabriel! Saan ka pupunta? Sigaw ni Veronica, humahabol. Dumiretso si Gabriel sa security room sa basement. Ito ang kwartong siya lang ang may access. Binuksan niya ang main server. Tama, may blind spots ang CCTV sa hallway. Alam ni Veronica yon, kaya doon niya ginawa ang paglalagay ng sing-sing. Matalino si Veronica. Pero hindi alam ni Veronica na noong nakaraang buwan, nagpakabit si Gabriel ng bago at maliit na kamera sa itaas ng chandelier para bantayan si Leo kapag tumatakas ito. High-angle camera. Kitang-kita ang buong hallway. Nanginginig ang kamay ni Gabriel habang tinitipa ang password. Hinanap niya ang petsa ng anibersaryo. Oras, 7:00 p.m. Play. Sa screen, malinaw ang lahat.
Nakita niya si Tessa na abala sa paglilinis sa dulo. Nakita niya ang bag ni Tessa na nakapatong sa upuan. At nakita niya si Veronica. Dumaan ito. Lumingon sa kaliwat kanan. Dumukot sa sarili nitong pitaka. May inilabas na kumikinang na bagay. At mabilis. Parang sanay na sanay. Inihulog ito sa bulsa ng apron ni Tessa na nakasabit sa upuan bago ito sinuot ni Tessa. Pagkatapos, ngumiti si Veronica. Isang nangiting demonyo. Napaupo si Gabriel sa silya. Para siyang sinaksak ng sarili niyang katangahan. Ang babaeng nag-alaga sa mga anak niya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tumawa ulit. Ang babaeng naramdaman niyang totoo sa kabila ng lahat. Tinaboy niya sa ulan. Hiniya. Tinawag na magnanakaw. At ang babaeng nasa likod niya ngayon. Ang kaibigan at business partner niya ay isang ahas. Naramdaman ni Gabriel ang init sa likod niya. Nasa pinto si Veronica, nakatingin sa monitor. Alam na niyang tapos na ang laro. Gabriel, let me explain. Simula ni Veronica, nanginginig na ang boses. Ginawa ko lang naman yun para sa'yo. Hindi siya bagay sa'yo. Sinisira niya ang pamilya natin. Tumayo si Gabriel. Humarap siya kay Veronica. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Manang Fe, sigaw ni Gabriel. Dumating agad ang mayordoma. Tawagan mo ang security. Palabasin ang babaeng ito sa pamamahay ko. Turo ni Gabriel kay Veronica. At sabihin mo sa HR, tanggal na siya sa kumpanya. Effective immediately. Ipablotter mo rin siya sa pulisya para sa theft at framing. Gabriel, you can't do this to me. Tili ni Veronica habang hinihila siya ng mga guard na dumating. Ako ang kailangan mo. Wala kang kwenta kung wala ako. Nang mawala na ang ingay ni Veronica, bumalik ang katahimikan. Pero ngayon, katahimikan ito ng pagsisisi. Bumalik si Gabriel sa kwarto ni Leo. Tulog na ang bata dahil sa gamot. Si Sofia ay nakatulog na rin sa kakaiyak. Lumapit si Gabriel sa bintana. Malakas pa rin ang ulan. 3 araw na itong umuulan. Nasaan si Tessa? May masisilungan ba siya? Kumain na ba siya? Naalala niya ang picture sa bag ni Tessa. Ang lalaki nito. Baka doon siya pumunta. Baka nasa panganib siya. Kinuha ni Gabriel ang susi ng kotse niya. Hindi siya makakapaghintay hanggang bukas. Bawat segundong lumilipas na wala si Tessa ay parang tinik sa lalamunan niya. Kailangan niyang bawiin ang nanay ng mga anak niya. Kailangan niyang bawiin ang babaeng nagpatibok muli ng puso niya. Kahit lumuhod pa siya, kahit magmakaawa. Binuksan niya ang pinto at tumakbo papunta sa garahe, sumuong sa gitna ng bagyo. Determinado na hindi siya babalik hanggat hindi kasama si Tessa. Tumigil na ang ulan, pero ang putik sa sapatos ni Gabriel ay makapal pa rin habang bumababa siya ng kotse. Nasa harap siya ng isang maliit at lumang panaderya sa dulo ng isang makipot na kalsada sa Laguna. Ito ang address na nakuha niya mula sa private investigator na tinawagan niya kaninang madaling araw. Amoy sunog na kahoy at tinapay. Nakita niya si Tessa. Nasa loob ito, nakasuot ng manipis na t-shirt at masigasig na nagmamasa ng tinapay sa isang mahabang mesa na gawa sa kahoy. Payat siya. Mugto ang mga mata, pero ang galaw ng mga kamay niya ay may puwersa, may diin, tila ba ibinubuhos niya ang lahat ng galit at sakit sa bawat pagmasa ng harina. Huminga ng malalim si Gabriel, inayos niya ang gusot niyang polo, wala na siyang suot na coat, at humakbang palapit. Tumunog ang chime sa pinto ng panaderya. Ting! Hindi lumingon si Tessa. Pasensya na po. Sarado na kami. Bukas na po ang pick-up ng pandesal. Hindi ako nandito para sa tinapay, sagot ni Gabriel. Ang boses niya ay basag, puno ng pagod at kaba. Nanigas si Tessa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang paningin nila, nakita ni Gabriel ang halo-halong emosyon sa mga mata nito. Gulat, takot at sakit. Sir Gabriel? Bulong ni Tessa. Napahawak siya sa mesa, nalagyan ng harina ang gilid ng damit niya. Anong ginagawa niyo dito?
Akmang lalapit si Gabriel nang biglang bumukas ang pinto sa likod ng panaderya. Lumabas ang isang lalaki, payat, maputla at ubo ng ubo. Ang lalaking nasa litrato, ang lalaking akala ni Gabriel ay asawa o boyfriend ni Tessa. Tessa! Tawag ng lalaki. Hirap magsalita. Sino yan? Mga naniningil ba ulit ng utang? Napatingin si Gabriel sa lalaki, tapos kay Tessa. Kuya, pumasok ka na sa loob. Mabilis na sabi ni Tessa. Inalalaya ng lalaki. Ako na ang bahala dito. Magpahinga ka na. Kuya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Gabriel. Kapatid, ang lalaking pinagselosan niya, ang lalaking naging dahilan ng pagdududa niya, ay kapatid lang pala na may sakit, ang pera, ang pagnanakaw na inakala niya. Lahat iyon ay para sa gamot ng kapatid nito. Nang makapasok ang kuya ni Tessa, bumalik ang tingin ng dalaga kay Gabriel. Matapang na. Umalis na po kayo, sir, sabi ni Tessa ng diretso. Wala na po kayong makukuha dito. Kung nandito kayo para ipakulong ako dahil sa singsing, sige po. Wala naman akong laban sa inyo. Alam ko na ang totoo. Mabilis na sabi ni Gabriel. Humakbang siya palapit kahit na umaatras si Tessa. Nakita ko sa CCTV, nakita ko ang ginawa ni Veronica. Tessa, alam kong wala kang kasalanan. Natigilan si Tessa. Nanginginig ang labi niya. Pilit pinipigilan ang luha. Ngayon nyo lang nalaman, matapos nyo akong ipagtabuyan na parang aso sa ulan? Alam ko, yumuko si Gabriel, ang CEO na hindi marunong yumuko kahit kanino. Ngayon ay nakayuko sa harap ng isang panadera. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Naging bulag ako, naging tanga ako. Umuwi na po kayo. Tinalikuran siya ni Tessa at bumalik sa pagmamasa ng tinapay. Pukpok, masa. Pukpok, masa. Mayaman kayo, sir. Makakahanap kayo ng ibang yaya. Yung malinis, yung walang utang, yung hindi galing sa hirap. Ayoko ng ibang yaya, sabi ni Gabriel. Lumapit siya sa mesa. Tumayo siya sa tabi ni Tessa. Ang kailangan ko ay ikaw. Hindi tumigil si Tessa sa pagmamasa, pero tumutulo na ang luha niya sa harina. Hinubad ni Gabriel ang kanyang relo at ipinatong sa gilid. Itinaas niya ang manggas ng kanyang polo hanggang siko. Nagulat si Tessa nang biglang kumuha si Gabriel ng isang dakok ng harina at inilagay sa mesa. Kumuha ito ng isang piraso ng dough at sinubukang imasa ito. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Tessa. Nanlaki ang mata. Tinutulungan ka, sagot ni Gabriel. Ang galaw niya ay awkward. Hindi siya marunong. Dumikit ang masa sa mga daliri niya. Ang mahal niyang pantalon ay nalagyan ng puti. Sir, madudumihan kayo. Bawal sa inyo ang dumi. Wala akong pakialam sa dumi, sigaw ni Gabriel, pero hindi ito galit. Ito ay desperasyon. Humarap siya kay Tessa. Ang mga kamay niya ay puno ng harina. Ang mukha niya ay may bahid na ng puti. Sa loob ng 2 taon, pinilit kong maging malinis ang lahat, sabi ni Gabriel, nakatingin sa mga mata ni Tessa. Dahil akala ko, kapag malinis, walang sakit. Kapag tahimik, walang lungkot. Pero mali ako. Ang linis na yon ay wala ring buhay. Ikaw ang nagdala ng gulo sa buhay namin, Tessa. Ang ingay, ang kalat, ang harina sa sahig. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tessa na puno rin ng masa. At yun pala ang kailangan ko. Kailangan ko ang gulo mo. Kailangan ko ang ingay mo. Dahil doon lang ulit ako nakaramdam na buhay ako. Humagulgol na si Tessa. Sir, Gabriel. Pagtatama niya. Gabriel lang. Hindi sir. Hindi boss. Isang lalaki lang na nagmamakaawa sa'yo. Patawarin mo ako, Tessa. Bumalik ka na sa amin. Hindi para maging yaya, kundi para maging tahanan namin. Sa labas ng panaderya, bumusina ang kotse. Bumukas ang pinto ng panaderya.
at tumakbo papasok ang dalawang maliit na nilalang. Mama Tessa! Si Leo at Sofia. Kasunod si Manang Fe. Napaluhod si Tessa nang salubungin siya ng yakap ng dalawang bata. Muntik na silang matumba. Ang harina sa damit ni Tessa ay kumalat sa damit ng mga bata, pero walang may pakialam. Umuwi ka na, Mama Tessa. Iyak ni Leo. Nakasubsob ang muka sa leeg ni Tessa. Hindi masarap ang food ni Manang Fe. Gusto ko ng cookies mo. Sorry na, Ate Tessa. Sabi naman ni Sofia, umiiyak din. Pinagalitan na ni Daddy si Badtita. Wala na siya. Yinakap ni Tessa ng mahigpit ang mga bata. Hinalikan niya ang mga ulo nito, nilalanghap ang amoy na namiss niya ng sobra. Tumingin siya sa itaas kay Gabriel. Nakatayo si Gabriel, nakangiti habang tumutulo ang luha. Ang lalaking yelo ay tuluyan ng natunaw. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Hawak pa rin ang mga kamay ng mga bata. Sir Gabriel? Simula niya. Gabriel, ulit nito. Ngumiti si Tessa. Isang ngingiti na mas maliwanag pa sa sikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Gabriel, sabi niya, tulungan mo akong tapusin ang mga tinapay na to. Sayang naman kung itatapon. Napatawa si Gabriel, isang tawa na galing sa puso. Opo, ma'am. Makalipas ang 6 na buwan, linggo ng umaga sa mansyon ng mga Montesillo. Wala nang silence please na sign sa pinto. Sa halip, maririnig ang malakas na tugtog galing sa sala. Sa kusina, puno ng harina ang sahig. Naghahabulan si Leo at Sofia habang may hawak na spatula. Si Kuya Kiko, na magaling na at ngayon ay family driver na nila, ay tumatawa habang nanonood sa gilid. Sa gitna ng magandang gulo na ito, nakatayo si Gabriel at Tessa. Inaayos ni Tessa ang kwelyo ni Gabriel bago ito pumasok sa trabaho. Pero bago makalis si Gabriel, hinawakan niya ang bewang ni Tessa at hinila ito palapit. Umuwi ka ng maaga, bulong ni Tessa. Palagi, sagot ni Gabriel. Dahil nandito ang puso ko. Hinalikan niya si Tessa sa noo, isang halik ng pangako. Ang bahay na dating walang boses ay puno na ngayon ng musika. Ang mga pader na dating kulay abo ay puno na ng mga drawing ng mga bata. Ang mga sugat ng kahapon ay naging peklat na lang. Mga peklat na nagpapaalala na sila ay nakaligtas at sila ay nagmahal. Dahil sa huli, hindi ang kawalan ng bagyo ang nagpapatibay sa isang tahanan, kundi ang paghawak kamay ng mga taong magkakasamang sasalubong sa pagsikat ng araw.